It's already 8:22 na AM and kapag weekdays, simula na nandito na ako sa aming bahay, gumigising ako mga 6 plus or 7. Kapag gising si hubby, gising na din ako. 1 week na ako today, simula nung nakabalik tayo dito sa Sweden galing sa US and yung body ko hindi pa siya nakabalik ng normal. May sakit ako, sumasakit yung lalamunan ko, tapos kapag patulog na ako, inuubo ako, and then grabe ka-bloated yung tiyan ko. Nagawa ako ng hot drink, nilagyan ko siya ng apple cider and then lemon. Baka makatulong 'to na okey yung lalamunan ko. And guys, grabe ako ka-proud sa self ko dahil 1 week na ako kahapon na hindi umiinom ng coffee. So, nag-promise ako sa self ko and sa ate ko na kapag mag-travel na ako pabalik dito sa Sweden, sa airplane, hindi na ako mag-coffee para makatulog ako sa plane. Usually talaga, kapag grabe haba yung flight ko, nag-coffee ako and kahit nasa bahay din and pupunta sa city, grabe talaga ako mag-coffee. So, naisip ko na pagbalik ko, i-try ko ngang hindi mag-coffee para makatulog ako sa plane and para isahan na lang ba 'di ba kapag hindi ka na mag-coffee, sasakit man yung ulo mo and then di mo na yan mamalayan kapag sasakit yung ulo mo after sa long na travel dahil feeling mo lang may jet lag. So, sinasabay ko siya. So, yung mga na-feel ko nung mga ilang days ako dito sa pagbalik sa bahay namin, isa na lang bitaw siya. Nakaka-proud talaga na grabe talaga ako ka-love yung coffee. Hindi ko kayang hindi umiinom ng coffee. Lagi kong sinusubukan before na hindi iinom ng coffee pero mga ilang days lang babalik ako mag-inom ng coffee. Gusto ko yung aroma ng coffee, yung feeling sa pag-inom, yung routine na may coffee, yung sa morning una palang gawin magawa ng coffee. Pinaka-the best na yan sa aking morning na yung feeling ko na productive na ako kapag nakagawa ako ng coffee or nakainom ako ng coffee. And ngayon, 1 week na hindi ko siya hinahanap. Anong date na ba ngayon? August 27. Ito na yung breakfast natin. Naglagay ako ng yogurt, granola, and banana. And then, meron din tayong tea.
Hi guys, good morning! Itong vlog na 'to ay tatlong morning ko, kahapon, today, and tomorrow. So, baka may marinig kayo mag-whistle, magkanta-kanta, or may keyboard. Si hubby yan, nandito yan nag-work sa aming bahay. Sumasakit yung lalamunan niya, may konti siyang ubo, tapos di niya feel na pumunta doon sa workplace niya. Wala pa talaga akong energy, but kailangan kong mag-skincare sa morning and then mag-workout. Mahilig talaga ako mag-shake sa mga products before ko gagamitin. Gano'n din kayo, guys. I'm so sleepy. Sumasabay ako sa weather. Hindi lumalabas si Haring Araw. Wala akong motivation na lumalabas para mag-workout. Pero kailangan ko yung discipline sa ngayon. And pupunta tayo mag-workout. Kahit wala tayong gana. Oh my God. Kumanta na yung asawa ko. Yan yung sinasabi ko sa inyo, may background tayo. Kumakanta siya while nag-work. Wala tayong energy. Di pa naman ako morning na tao, tapos ganito pa yung weather. My God. Bigyan niyo ako ng energy. Ito talaga yung reality na hindi all the time motivated. Yung kailangan mo i-push yung sarili mo dahil wala kang motivation. My God. Buti pa yung asawa ko. Pag ganyang tunog niya, happy siya, kalma. Kahit may sakit pa siya, motivated pa siyang mag-work. Kinakantahan niya lang, oh. Sige, Bunch, kanta pa.
Ito na yung food natin for breakfast. Mm. Done. Hi, Bobby. Hey, Gabby. Do you want that lunch? Bildo hati. Later. Rumörde. Ont i halsen? Känner du dig bättre idag? Nej. Ja, stackars Bobby. Oh. Happy Friday! Alas 8 na sa morning and plano ko sanang mag-walking kaso umuulan. Dito lang tayo sa bahay and mamaya na ako mag-workout sa gym afternoon. Gusto ko lang talaga na sa kwarto lang maghiga-higa whole day. Magpatamad-tamad ako. Pero nakaplano na talaga 'tong gagawin ko. Tapos kailangan kong may disiplina. Na-share ko sa inyo na itong vlog na 'to ay 3 morning ko sa Wednesday, Thursday, and today. So, kahit wala tayong gana, kailangan natin i-push yung self natin. Kung nakikita niyo lang ako kanina ganito ako, hindi talaga ako morning na tao, pero may ginagawa pa rin ako. Kahit hindi pa nakagising yung kalooban-looban ko, like nag-prepare na ako para kay hubby sa morning, like yung lunchbox niya, yung damit niya, and magka-tea na ako pero hindi pa talaga 100% na gising ako. Siguro 50% lang gising. Pero alam ko yung ginagawa ko, wala lang talaga akong energy na sobrang hyper. Ngayon medyo okey-okey na ako. Kanina talaga grabe talaga like, puwede dito lang ako sa bedroom, puwede dito ako sa bed maghiga-higa. Gano'n yung feeling ko kanina. And buti na lang pinu-push ko yung self ko na tumayo and may ginagawa ng konti. Kapag ganito talagang seasons, ihe-health ko talaga yung sarili ko kahit wala akong motivation, kailangan kong i-push. So, last year na-excited ako na
kahit ganito yung weather, may something bitaw dito sa aming bahay. So, nagbili talaga ako ng mga lamp para may cozy feelings dito sa bahay. Tapos, sa akin ding mga outfits, yun talaga yung isa sa self-care ko. Damit talaga. Since high school ako, mahilig talaga ako sa damit. So, sa autumn na season kay more neutral man siya, like brown. Pwede ka din naman mag-orange and pula. So, plano ko para ma-excited ako, para magkaroon ako ng energy sa day-to-day life ko, mag-add ako ng pula. And naka-order tayo sa H&M ng 2 shoes. Tapos, isang top and pedal. Di ko alam sa Tagalog yung pedal. Yung unang pares ng shoes ay ito. Suot pa natin to sa autumn na season. And kapag lalamig na, then magmedyas lang tayo nito. Ito talaga yung gusto ko din na kulay. Ang dami kong gustong kulay sa ngayon. Basta magandang combination sa neutral, okay na ako. Tapos, ito yung pang second na shoes. Mary Jane style siya and then may heels siya. Pero hindi naman siya sobra kataas talaga. Sana hindi sasakit yung ating paa nito. Kadalasan sa mga shoes, sandals sa H&M, sasakit yung tiil mo. Panakit siya. First or mga ilang beses mo siyang isuot. Yung material ba na gamit kay grabe ka, tapang ba? Like, gahi kaayo talaga. Like, masakit bitaw. As in, pero kailangan talagang magtiis ganda. Sana hindi to sasakit. Pag gamitin natin kay maganda ra ba, uy. Ito, nasuot ko na one time, hindi man siya masakit, okay lang naman. Wala man ko'y palot. Nagkuha tayo ng pedal. Yung hindi siya grabe kataas bitaw, like pants. Pedal man tong tawag sa amin sa Bisaya. Yung size nito 38. So before ako pumunta sa US, 40 to 42 ako. Nung bumalik ako dito, after nung 2 months ako nagstay doon, nag-reduce yung tummy ko, medyo lumiit siya. Iba talaga yung influence ng ate ko. Kailangan maging madisiplina sa pag-workout. Kahit gaano ka man kapagod, ipairal yung disiplina. Then yung pinaka-last na ating na-order sa H&M ay tube na top. So, yun lang yung ating mga na-order. Kain tayo, guys. Buti na lang hindi ko nasira yung 2 eggs. Wow, perfect. Perfect eggs. Tapos na yung ating pagbablog sa ating 3 mornings. Sana na-enjoy nyo to. Thank you sa all the time yung pag-support sa
laging nandyan kayo, pag-like, subscribe, comment. Thank you talaga guys. Salamat sa inyo. Dito ko na lang i-end yung aking vlog. Thank you for watching. I love you so much guys. Bye-bye. Mwah.